everyone, or magandang umaga sa inyong lahat. So ito na ang mga pot kong nagawa. So bali 6 ito lahat. It is the mold, yung tawag yun, molder. Yung molder nito is China. So ibibinta ko ito pag may bumibili, pero wala, gagamitin ko lang ito sa mga bonsai materials ko. Yan ang sabi sa asawa ko. So ipapakita ko sa inyo yung proseso, yung paano ako nagawa nito, din yung mixture ng cement at saka what we call is rubber sand na ginagamit ko. So ito na yung yung hulmahan. Bali sa Bisaya pa hulmahan or molder ba. Tawag yun ito sa Tagalog. So linilinisan ko na yung nakapalitodis. Ang ginagawa ko is todis ako nagpatuyo bago ko tinatanggal para sigurong matigas yung pagkagawa. So ipakita ko sa inyo yung anong ginagawa ko after na matanggal ko na, lininisan ko ito. So magkasimbol ako nito, then magbuhos na naman ako ng panibagong gawa ng yung pot. So magmix na naman ako. So punta natin yung yung nagawa ko kanina umaga or this early. So ito na yung natanggal ko kanina sa molder niya. So So dito banda dito sa taas is hindi siya makinis kung naa siya ay crack. So ang gawin ko dito is lagyan ng yung pure cement para maganda namang tignan. So dito naman sa bandang gilid, hindi natin maiwasan yung may mga sa bubbles bitaw. May mga butas-butas na kaunti, pero normal man yun. So pwede ito lagyan ng tawag yung murag puti bitaw para maging maganda. So, ang gawin ko muna dito is hinuhugasan ko ng sabon kanina kasi may oil. Then, ganito ang ginagawa ko sa aking mga materials. So, 1 week ito na ganito ang gawin ko. Ibabad sa tubig or basain. So, every now and then, babasain ko ito. Like ipakita ko sa iyo. Then, matuyo na, babasahin naman uli for 1 week para maging matigas itong pot. Kasi pag hindi ito basain, then mabilad ito sa araw, there's a tendency nga mag-crack ito. Kasi parang hindi pa natuyo, tapos nabigla siya nabilad sa araw. Then, mag-mold na ako. Pakita ko sa inyo yung paano ako mag-mold at saka yung sa tawag yun, yung mixture ng cement at saka by the way pala, before I punta doon sa molding or magawa na ako ng pot na ganito, ang gagawin ko ngayon is this my hibiscus here. So nakita ko kasi sa YouTube yung mga hibiscus nila paikis-ikis. So ang gawin ko dito is try ko ito i-defoliate tapos i-wire ko. So hindi separate video na ito. So ang i-share ko sa inyo is regarding about my pot making na naman. Kasi kailangan ko ng maraming pot dito sa aming bahay kasi ang dami kong bonsai materials. Punta muna tayo yung mga na-rescue kong mga materials. So yung malaki hindi nakasali, nandiyan na siya dati, at saka yung nandun yung dalawa doon. So ito ang rescue kong mga bonsai materials. Here ay sampalok. Then may iba na ng sampalok, Chinese holly nandun. So, ang dami kong na-rescue na mga bonsai materials. We have a golden ficus here, Chinese holly, Argao Taiwan, at saka red ficus. Yan. So, ito ang na-rescue ko kahapon. Hindi ko lang na-videohan because nagmamadali kami. Then, takot ako baka hindi ko matapos. So, ayan. So, ang dami nila. So, this is like parang may feeder ito. Yung mga division itong mga bonsai materials ko kasi nakuha ko ito dito lahat sa likod. So ngayon, punta na ako sa aking pot making para may share ko naman sa inyo kung paano ako gagawa ng pot. So ito yung pot molder. So ang gawin dito is i-assemble. So wala pagbili ko nito wala kasing instruction. So na lang yung ang tawag yun, yung mag-isip ka na lang kung paano mo i-gawa. So lilinisan ko na mostly the inner side. So itong mga oil na dito sa cover sa outside, hindi ko na tinatanggal kasi
para hindi makadikit yung mga ligaw na simento or yung balas together with the cement na hindi dumikit, so madali lang tanggalin. So matagal na ito sa akin na molder, although natigil ako sa paggawa kasi yung budget ang inano natin. Then ngayon nag-try ko na makakuha ng pera para makagawa ako ulit kasi ang dami ko ng bonsai materials na wala nang malalagyan, yung mga sira na yung mga planggana pati plastic. So linisan yan, linis ng todo. Kahit dapat may tayo dito compressor para malipad ring abog. Yan, agad yan. Then ito naman linisan. Tapos ilagan diyan. So really for buhusan ng simento, pero before buhusan lagyan muna natin ng oil. So after that, ang gawin ko is mag-mix muna ako before ko lagyan ito ng oil, kasi kung lagyan ko kagad ito ng oil, mag-drop yung oil, wala nang oil sa taas. Hindi, sa ilalim na lahat. Yun na magka-problema. Pangit. So ito yung mixing container ko, at saka ito naman ang sukatan ng aking sand and cement. Then ito naman, instead na saan yung isa? So nakita ko na yung isa, dito pala nakapatong. So ito instead itong gamitin ko is we call it palita, or ano tawag ito, plansa, palita, basta palita. Hindi ko ginagamit because naka-cord man guning akong mixing planggana. Then maglisod ko og kauras or mix. So it's better to use the trowel. So ngayon punta na tayo doon sa stock ng simento. So nandito na tayo sa stock ng simento. Yan ang mixing ko. So dito sa aking budiga. So tayo muna. So ang ginawa ko, binalot ko ng plastic para hindi mag-expire or tumigas yung simento ko. So ito yung usually makita. So yung camera nalagay ko sa layo kasi mabutang abog yung lens, makuha ko camera. So ganito, ang mixture ko is supposed to be yung normal mixture. Yung iba sabi ng iba is 1:3. Bali isang simento, tatlong buhangin. So ang ginawa ko is bali isang ganito saka isang buhangin. So punta na tayo doon. So dito yung buhangin nakasta ko. So yabo na to ni. Then patong dia sa imabaw. So ang mixture is bali ang ginawa ko is 1:1. Anyway, gamit man nila mo diri sa balay, gamitin ko ito sa bahay. So yan. So isang simento at saka isang buhangin. Haluin natin. Kasi pag hindi ito hinalo, lagyan ng diretso ng tubig, ang mangyari is magbukol-bukol. So yun ang So about the mixture of the tubig na lang, parang estimate na lang, yung parang linugaw ba, hindi masyadong matigas, hindi naman masyadong malambot, yung igo-igo ragod, pero lambot ng kaunti. Kasi pag hindi mo palambutan, ang mangyari hindi makapasok sa area. Then yung magmumold ka na nito, if ever yung mixer, may ako yung parang mixer, cement mixer, mas maganda sana ang including also yung pagbuhos na parang walang bubbles. Same as nagmamadali ako, so di na to maiwasan na may bubbles. Tayo dito sa pot. Ito yung oil, used oil galing sa motorsiklo. So ang una nating tanggalin ito, lagay sa taas. So lagyan ng oil.
isang paikot kung saan yung simento ibuhos. Ito, tinanggal ko na kaagad. So, since natapos ko na nalagyan ng oil, yan, ilagay na natin itong sa gitna. Tapos, lagyan na natin ng lock. Lagyan mo natin dito sa center. Hindi ni masintro. So ngayon magbuhos na tayo ng simento. Ang ginawa ko para makuha ko yung eksaktong mixture, dinadagdagan ko na lang para hindi masayang itong pot. Dinadagdagan ko na lang ng kaunting simento at kaunting buhangin. So nakuha ko na yung exact measurement. So ito na siya. So na-mix ko na. So magsimula na ako magbuhos. So ang ginawa ko, habang hindi pa siya na puno yung flooring, bali dito ko sa kabila muna maglagay. Kasi kung maglagay ako dito, baka mas magsalubong sila, may hangin na makastak sa gitna. Then dyan ang cause ng So ito na ang tama na mixture. Yan. So lumalampas na dito sa makita na dito sa gilid. So ang gagawin dito is alug-alugin para maging pantay yung semento. So hanggang sa mapuno ito, may level dito kung saan mo gusto. Pero wag mong palampasin sa yung dito nga side kasi pangit ang resulta. Tapos level ulit. Yan, perfect. Sa kabila na naman. Yan. So, pakita ko sa inyo kasi natapos ko na nabuhusan. Hintayin na lang ko ito ng 2 araw. So, ito yung ko. Tinanggal ko na kasi hindi balance itong kahoy na ginamit ko. So, yan. Natarong. Hopefully, sa kabila, hindi ito. Hindi ka na naman. So, kita niyo is perfect na perfect ng paggawa ko na nitong pot. So ito na ang bali pang pang 8 pot ko nagawa. So for this morning, then yung ko bali hibiscus ko, separate video na lang yun, hindi ko na masali dito kasi mahaba na, sobra ng haba dito regarding my pot making. So ito lang masishare ko for this morning about my pot making, kung paano ako nagawa ng pot, then ang mixture ko sa buhangin at saka simento ko. So maraming salamat sa panonood. God bless you all. Thank you very much for watching. Bye bye.